Umaga po, brothers and sisters. So para po mapagsimula po tayo na ating pag-aaralan, samahan niyo po ako na yumukot manalangin. Banal at mahabagin naming amang Diyos na lumikha ng langit at lupa at makapangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat po kami una-una po sa lahat dahil sa dakilang kaligtasan na pinagkaloob niyo po para sa amin. Salamat po aming Ama na bagamat hindi kami karapat-dapat sa inyong kaharian dahil sa lahat ng aming mga kasalanan, ngunit dahil po sa inyong napakalaking pag-ibig sa amin, si Jesucristo ay namatay doon sa krus, 2,000 taon na po ay nakakalipas para magdalak ng kanyang mahalagang dugo para malinis ang lahat namin mga kasalanan ng pangwalang hanggan. Kaya tuwing inaalala po namin ito ay labis-labis po kami nagpapasalamat. Nagpapasalamat din po kami sa araw po na ito na binigay niyo po sa amin upang magkatipon-tipon ng mga brothers and sisters para humarap sa iyong banal na salita. Dinadalangin po namin na sa oras din po na ito ay samahan niyo po kami, ingatan niyo po kami at turuan niyo po kami ng mga bagay na dapat po naming malaman sa aming Christian life. At nawa ito po ay maging kalakasan po namin sa aming pagpapatuloy hanggang sa muli niyong pagdating. Nadalangin din po namin yung mga brothers and sisters na maaaring papunta pa lamang sa lugar po na ito. Pakiusap, ingatan niyo rin po sila at kabayan. Ganon din, maaaring may mga brothers and sisters na hindi po namin makakasama sa araw po na ito. Kung nasan man po sila at anuman po yung kanilang ginagawa, patuloy niyo po silang ingatan, patuloy niyo po silang gabayan upang makapagpatuloy po sila sa kanilang buhay pananampalataya at hindi po matangay ng sanlibutan. Ganon din, maaari may mga brothers and sisters na hanggang ngayon po ay nakakaranas po ng mga kahirapan physically and spiritually. Patuloy niyo po silang gabayan, patuloy niyo pong panumbalikin yung kanilang sigla at kalakasan upang makapagpatuloy po sila sa kanilang buhay pananampalataya. Ngayong oras po na ito, aming Ama, dinadalangin din po namin na sa tulong po ng Espiritu Santo ay buksan niyo po yung aming puso at isipan upang patuloy kaming matuto ng mga bagay o mahiwagang bagay dito po sa Biblia. At ito ay maging kalakasan po namin hanggang sa kami ay umarap sa iyong harapan dyan sa inyong harian. Tulungan niyo rin po kami na itong mundo na ito ay pasama ng pasama at nalalaman po namin ang iyong kalooban na nais niyo po na maligtas ang lahat ng tao. Kaya pakiusap, gamitin niyo po nawa kami, bawat isa sa mga brothers and sisters sa Santa Rosa Church upang may pangaral yung mga magandang balita sa mga ligaw na kaluluwa upang sila rin po ay maligtas. Ngayon naming Ama, sa iyo lamang po kami aasa at magtitiwala. Muli maraming salamat po. Ito po ay aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. So buksan po natin sa ating mga Biblia sa aklat po ng Daniel, chapter 11. Sa Old Testament po ito, sa Daniel, chapter 11, verse 32. Babasahin po natin ito. Ito po ay nasa kalagitnaan po ng Ezekiel at saka ng Hoseas. Yung aklat po ng Daniel. At Daniel chapter 11, verse 32. Babasahin po natin ito ng sabay-sabay. Okay, nakita na po. Babasahin po natin ito ng sabay-sabay. Dahan-dahan. 3, 2, 1. Na may labis na papuri ang mga sumuway sa tipan. Ngunit ang bayan na nakaakilala ng kanilang Diyos ay magiging matibay at kikilos. So muli, magandang umaga po, brothers and sisters. Kamusta po kayo? So dahil sa biyaya ng Diyos ay patuloy po tayo nakakatanggap ng siyempre kalakasan physically, lalo na ngayon para sa spiritual na kalakasan po natin. So dito po sa tagpo po na ito, ay pag-aralan po natin yung mahalagang mensahe ng Diyos. At ang title po natin ngayon, sabi dito, ang bayan na nakakakilala sa kanilang Diyos. So meron pong katangian na binanggit dito, dalawa yon. Sabi dito, yung mga bayan daw o yung bayan na nakakakilala sa kanilang Diyos ay magiging matibay at kikilos. Sa English version po, sabi dito, the people who know their God shall be strong and carry out great exploit. So sa Tagalog, yun nga, sila ay magiging matibay, malakas at gagawa ng mga bagay na dakila or kamangha-mangha. So konting background po dito po sa aklat po ng Daniel. So alam natin na isa po ito sa major books o major prophecies na nakalagay po sa Biblia. So meron pong historical books,
meron pong poetic books, merong minor and major prophets. Dito po si Daniel, isa po siya sa major prophets na ginamit ng Diyos para po ipahayag yung mga bagay sa hinaharap, sa future. Kaya kung pag-aaralan po natin ito ng mas malalim, nakikita po natin dito yung mga bagay na mangyayari sa hinaharap. At nakikita natin sa panahon po natin ngayon na nangyayari na yung ilan. Tapos, meron pang mga kasunod na mga propesiya na mangyayari pa in the future. So, isa rin po dito, yung tungkol po dito sa chapter 11, isa po sa mga historical events na nangyari po sa mga Israelita noong unang panahon. So, konting background, dito po sa aklat ng chapter 10 hanggang 11, meron pong binanggit na mga hari na lulusob sa Israel at talagang gagawan sila ng masama. So, merong hari sa Ilaga, merong hari sa Timog. So, isa po sa hari na gumawa, sabihin na natin na naging masama para sa mga Israelita o gumawa ng masama sa mga Israelita, ang pangalan po niya ay si Antiochus IV Epiphanes. Isa po siyang Greek ruler. So, dahil nga Greek, alam natin na sumasamba sila sa mga Diyos-Diyosan. At yung paniniwala nila ay tinatawag na Hellenist or Hellenista. Sila po yung mga tao na naniniwala sa mga Diyos-Diyosan, yung mga Greek gods, kumbaga. Sinasamba po nila, isa sa po sa kilala na sinasamba po nila ay si Zeus. Kilala niyo po si Zeus? Yung God of Thunder. So isa po yun sa sinasamba nila. Ito po mga Hellenista na ito. At si Antiochus Epiphanes IV, isa po siyang masamang pinuno. Hindi siya masama dahil masama lang yung ginagawa niya. Merong masama siyang ginagawa sa harapan ng Diyos. Isa na po dito, yung ginagawa niya dito sa mga Israelita na naging bihag niya. So, di ba, dito po sa aklat ng Daniel, naging bihag po yung mga Israelita. At isa sila, Daniel, yung mga tatlo niyang kaibigan, sila po ay naging bihag at nasa ilalim ng pamumuno ng iba't ibang mga bansa. At ito pong si Antiochus Epiphanes IV. Welcome po. Sige, upo po kayo. Meron po pong upuan. Meron pa po dito sa gilid. Yeah. Okay, so nasa Napoli tayo. So yun nga, si Antiochus Epiphanes IV, isa po siyang masamang pinuno. Isa sa kasamaan na ginagawa niya o ginawa niya para sa mga Israelita or sa mga Hudyo ay gusto niya na yung mga Israelita o yung mga Jew or yung mga bayang pinili ng Diyos sumamba ngayon dun sa pinaniniwalaan nilang Diyos, which is si Zeus. At ito ay napakasama sa harapan ng Diyos. Dahil nga yung Israel ay bayan ng unang Diyos. Nais ng Diyos na siya yung sambahin, hindi ibang Diyos. Naintindihan po? Dahil po sa kasamaan po na ito, si Antiochus Epiphanes IV, nagkaroon siya ng malaking kasalanan sa harapan ng Diyos. Pero, sa kabila ng malaking kasalanan po na ito, meron po mga Israelita, meron po mga Hudyo. Isa na doon sila, Daniel, na kahit na mahirap yung sitwasyon nila, kahit na pinipilit sila na paniwalaan yung ibang Diyos, pero sila, yung mga bayan na nakakilala sa kanilang Diyos at sila ay magiging matibay at gagawa ng mga dakilang bagay. Naintindihan po? So yun nga, kahit na merong mga tao na gustong i-break o sabihin natin na ibalik yung kanilang paniniwala sa ibang Diyos, pero dahil nga sila Daniel, yung mga Israelita, na matibay sa kanilang pananampalataya sa Diyos, hindi po sila natinag, hindi po sila bumaling sa ibang Diyos. Kaya nga, ito rin po isang magandang lesson para sa atin, lalo na sa katapusan ng panahon. Napakarami pong mga, sabihin natin, ng mga false teachers, false prophets na nagsasabing, ito yung pinaniniwalaan namin, ito rin yung dapat paniwalaan mo. Napakarami po sa panahon po natin ngayon na hindi base sa Biblia yung kanilang pananampalataya. Kaya nakakalungkot na marami pong naliligaw.
Pero para maiwasan po natin na bumaling sa ibang paniniwala, bumaling sa ibang Diyos, kailangan maging matibay yung ating pagkakilala sa Diyos. Yung pagkakilala sa Diyos, hindi lang po dito na basta alam mo yung pangalan niya o kaya alam mo kung saan siya nakatira. Yung pagkakilala sa Diyos ay mas malalim na relasyon tungkol sa Kanya. Naintindihan po. Kaya tayo nag-aaral ng Biblia. Hindi lang para paramihin yung ating kaalaman, kundi para tumibay yung ating pananampalataya, para hindi tayo basta-basta babaling sa mga maling turo o maling mga kaisipan na nangyayari dito po sa mundong ito. Kaya nga, ito po, sa ilalim ng maraming persecution, sa ilalim ng mga sabi na natin na mga maling katuruan na nangyayari po dito sa panahon po ni Daniel, sila Daniel at yung mga Israelita, matibay po sila. Hindi po sila natinag dun sa mga panunukso at sa mga pang-aakit ng ibang mga katuruan noong time po nila. Kahit po sila ay akitin na may labis na papuri. So, dito po sila, hindi lang po sila, sa madaling salita, suhol. Kahit sinusuhulan na sila, sinasabi nila, maganda to. Kapag naniwala ka kay Zeus, doon sa Diyos na pinaniniwalaan namin, ito yung matatanggap mo, ito yung pagpapala, ganyan. Sinusuhulan kumbaga. Pero sila yung bayan na nakakilala sa kanilang Diyos, ay magiging matibay at kikilos. Kaya nga, dito po sa mundong ito, hindi rin po naiiba. Si Satanas at ang mundong ito ay palaging nagbibigay sa atin ng iba't ibang mga dahilan para hindi tayo o para humina yung ating pananampalataya. Pero kung yung pananampalataya natin tumitibay at mas lawalago, hindi tayo babaling sa mga maling katuruan. Ngayon po sa panahon po natin ngayon, kailangan rin po natin mag-ingat. Dahil nga, yung Diyos, nais niya na lahat ng tao ay maligtas. Si Satanas naman, ayaw niya na yung mga tao ay maligtas. Ayaw niya na mahanap yung katotohanan. Gusto niya na mayroon siyang karamay dun sa impyerno. Pero dahil nga yung Diyos ay makapangyarihan, iniingatan niya yung ebanghelyo. Iniingatan niya yung bayan na naniniwala sa ebanghelyo. Kaya ito po yung ginagawa po natin ngayon. Pinag-aaralan po natin yung kanyang salita para mas tumibay, mas maging matatag sa ating pananampalataya. So dito po sa tagpo po na ito, may katangian na binanggit. So sila'y bayan na nakakakilala sa kanilang Diyos ay magiging matibay at kikilos. Kung hindi natin kilala yung Diyos, kung hindi natin alam kung sino siya, ayon po sa katotohanan, hindi natin mailalagay yung ating pananampalataya sa Kanya. Tama po ba? Kaya nga, napakahalaga ng pagkakilala po sa Diyos. Hindi lang basta alam, hindi lang basta nakikita natin kung ano yung mga katuruan ng iba't ibang mga denominasyon. Dapat magkaroon tayo ng tamang pananampalataya sa tunay at iisang Diyos. Naintindihan po? Lalo na sa panahon po natin ngayon na maraming mga, sabihin natin, na mga nag-aaral ng Biblia, nag-aaral ng mga, sabihin natin, ng mga theological na aklat, tapos mga reference books tungkol sa Kristyanismo, marami silang hinahanap na impormasyon. Pero sa halip na pag-aralan yung katotohanan, naghahanap sila ng iba't ibang mga katuruan na gusto nilang idagdag na katuruan dito po sa Biblia. Para ba nakukulangan sila? Yung sinasabi ng Biblia, parang hindi yan yung nakalagay dyan. Meron pang mas malalim dyan. Kaya gumagawa sila ngayon ng mga teorya, gumagawa sila ng sariling kaisipan. Doon nabubuo yung relihiyon. Naintindihan po. Dahil sa sariling paniniwala ng iba. Naintindihan. Pero para maiwasan natin yun, kailangan patuloy natin pag-aralan yung katotohanan. Naintindihan po. Parang ganito, halimbawa, para malaman mo, para ma-distinguish mo yung pera na peke, yung play money, kailangan alam mo kung ano yung totoo. Tama po ba? Kung alam mo yung totoong pera, kabisado mo siya, hindi ka madadaya ng pekeng pera. Tama po ba? Ganun din. Kung alam natin yung katotohanan, matibay nating pananiniwalaan, hindi tayo basta-basta matitinag. Sabihin natin, hindi tayo basta-basta mahuhulog sa mga maling katuruan. Kaya nga, patuloy natin pinag-aaralan yung Biblia. Sabi sa Biblia, sa John chapter 17, itong salita ng Diyos ay katotohanan. Yung katotohanan na ito ay kailanman hindi nagbabago. Kung ano yung katotohanan na pinag-aaralan ng mga sinaunang Kristiyano, hanggang ngayon pinag-aaralan pa rin po natin. Naintindihan po. Dahil yung katotohanan ay kailanman hindi magbabago. Hindi siya nababago ng sitwasyon. Naintindihan po. Kung yung pera ay tinakdaan na ito, na ang halaga o yung value niya, kailanman hindi na ito magbabago. Dahil ito yung katotohanan. Naintindihan po.
Yung araw ba, noong unang panahon, nagbago na sa panahon natin ngayon? Hindi. Yung buwan. Yung buwan ba noon, iba na sa buwan natin ngayon? Hindi pa rin. Ganito po yung katotohanan. Kahit lumipas yung panahon, nananatili siyang katotohanan. Naintindihan po. Yung Biblia, ito po yung salita ng katotohanan. Kaya kung magiging matibay tayo sa katotohanan, hindi tayo babaling sa maling katuruan. Naintindihan po. Kaya ngayon, pag-aaralan po natin ng mas higit pa yung mga tao na nakakakilala sa Panginoon o sa Diyos. Meron po silang mga katangian. Ngayon, ano po yung ilan sa katangian po nila? Actually, lagi naman natin ito napapakinggan. Pero dapat suriin din natin. Kung kilala ko ba talaga yung Diyos, kung talaga naniniwala ako sa Kanya, itong mga katangian ba na ito ay meron ako? Naintindihan po? Una, pinakamahalaga, yung pagpapakumbaba. Yung pagpapakumbaba, yes, alam naman natin ito na ito'y tinuturo ng sanlibutan, ito'y tinuturo ng mga tao, sabihin na natin, ng mga mabuting asa. Tinuturo nila na, huwag kang mayabang, huwag kang maging mapagmataas, kailangan maging mapagpakumbaba ka lang. Pero ano ba yung ibig sabihin ng pagpapakumbaba bilang isang Kristiyano? Ito po yung pag-aaralan po natin. Hindi pagpapakumbaba ng sanlibutan yung pag-aaralan po natin. Pagpapakumbaba ng isang Kristiyano. Isang napakagandang halimbawa dito ay si Haring David. Si Haring David, dahil nga kilala niya yung Diyos, yes, yung puso niya ay patuloy na naging mapagpakumbaba. Patuloy siya naging dependent sa Diyos. Naintindihan po? Kung tayo ay nakakakilala sa Diyos, tayo rin ay dapat na magkaroon ng puso na umaasa lang sa Diyos. Dahil nga, siya yung Diyos na nagligtas sa atin, yes, dapat natin ibigay yung ating pagtitiwala lang naman sa Kanya. Isa pong halimbawa dito, tignan po natin. Ikalawang Samuel chapter 23. Sorry po, unang Samuel chapter 23. Unang Samuel chapter 23. Dito po, sa tagpo po na ito, meron po mga kalaban na sumalakay sa mga Israelita sa hukbo po ni Haring David. At yung mga hukbo na yon na lumusob sa kanila, meron po silang ilang na nakuha o nabihag ng mga Israelita. At dito po sa tagpo po na ito, tingnan po natin kung anong ginawa na solusyon ni Haring David para mapagtagumpayan ito pong pagsubok po na ito. Basahin po natin mula verse 1 hanggang 2 para magkaroon po tayo ng idea. Unang Samuel chapter 23, verse 1 hanggang 2, 3 to 1. At kanilang sinabi kay David, sinalakay ng mga Filisteo ang Keila at kanilang ninakawan ang mga giikan. Kaya't sumangguni si David sa Panginoon na nagsasabi, lalakad ba ako at aking sasalakayin ang mga Filisteyong ito? At sinabi ng Panginoon kay David, lumakad ka, iyong salakayin ang mga Filisteo at iligtas mo ang. So dito po sa tagpo po na ito, yung mga Filisteo, nilusob po sila. At dahil nga nilusob sila ng kaaway, sinamsaman sila. Meron po nakuha sa kanila yung resources nila, tapos yung ibang mga bihan. Pero si Haring David, sa halip na magkaroon ng sariling diskarte, ano po yung inuna niyang gawin? Sumangguni. Nag-pray. Sabihin, nagtanong muna siya. Naintindihan po? Ito po yung puso na alam niya o kilala niya kung sino yung Diyos niya. Bakit? Kasi siya yung namumuno kay Haring David. Yes, si Haring David noong time po na yun. Pero, kinikilala niya na sa buhay niya, meron pang isang hari. Sino yun? Siya yung Diyos. Para kay Haring David, yes, kahit na may posisyon siya para sa mga lipunan o sa mga Israelita, yung puso niya ay nananatiling nagiging mapagpakumbaba na parang alipin. Humingi siya ng tulong, nagtatanong muna siya. Hindi siya sumusugod lang kaagad. Kasi baka mamaya magkamali siya at lalo pang mapahamak yung mga Israelita. Kaya kailangan po natin maunawaan yung puso na kagaya ni Haring David. Yung puso na may papagpakumbaba, ibig sabihin, dependent sa Diyos. Naintindihan po? Yun. Yes, alam naman natin na dapat tayo magtiwala sa Diyos. Pero tanungin natin yung sarili. Dun sa mga maliliit na sitwasyon, nagagawa pa rin ba natin na ipagkatiwala rin sa Kanya? Sumasangguni rin ba tayo? Isa kasi, kapag maliliit na sitwasyon, dumadating yung sarili nating kaisipan, hindi, kaya ko to. Madali lang to. Nalampasan ko na to.
Kaya ano nangyari? Didiskarte tayo. Naintindihan? Pero pag sa mahihirap na sitwasyon, kapag medyo talaga nagiging tagilid na, nagiging alanganin na, doon tayo tumatawag sa Diyos, doon tayo humingi ng tulong. Yun ba ay dependent sa Diyos? Yung pagiging dependent, hindi po yan ayon sa sitwasyon na meron tayo. Naintindihan po. Yung pagiging dependent at pagiging mapagpakumbaba, sa lahat ng pagkakataon, sumasangguni siya sa Diyos. Kagaya ni Haring David. Naintindihan po. Hindi yung kapag madali lang, kaya na natin. Tapos kapag mahirap yung sitwasyon, tsaka lang tayo hingi ng tulong sa Diyos. Hindi po ganon. Naintindihan po. Kailangan po natin ingatan yung ating sarili kasi doon magsisimula yung puso natin na mapagpataas. Kapag iniisip natin na kaya natin yung mga bagay-bagay na ito, kapag iniisip natin na nagagawa naman natin, nasusolusyonan na natin, doon po unti-unting yung puso natin nagiging dependent sa sarili natin, hindi na dependent sa Diyos. Naintindihan po. Kaya dito po sa tagpo po na ito, sumangguni muna si Haring David. Actually, kaya naman niyang lusubin yung Keilah. Kaya niya man lusubin yung mga Filisteo. Tama po ba? Meron siyang military power. Meron siyang resources. Tama po ba? Pero bago siya lumusob, anong ginawa niya? Nag-pray. Sumangguni. Naintindihan po. Ito po yung puso na meron si Haring David. Hindi siya sugod ng sugod. Sa Christian life po natin, ganito rin po yung dapat na palagi po natin matrain sa ating sarili. Yes, binibigyan tayo ng Diyos ng kalakasan. Binibigyan tayo ng kaalaman. Binibigyan tayo ng karunungan. Pero hindi ibig sabihin, napapabayaan niya na tayo. Naintindihan po. Siya yung nagpo-provide sa atin ng kalakasan, siya yung nagbibigay sa atin ng mga karunungan, pero hindi ibig sabihin, napapabayaan niya na tayo. Naintindihan po. Binibigay niya yung mga bagay na yun para makilala natin yung sarili natin, na mahina talaga tayo at wala tayong magagawa kung hindi tayo hingi ng tulong sa Kanya. Naintindihan po. Kaya si Haring David, humingi muna siya ng tulong. Sabi niya sa Diyos, sasalakay ba ako? Lalakad ba ako? Para habulin yung mga Filisteyong ito? Ngayon, ano pong sagot sa kanya ng Diyos? Lumakad ka at iyong salakayin ng mga Filisteo at iligtas mo ang Keilah. Ngayon, lumusob na ba kagad siya? Basahin natin yung verse 3 hanggang 4. Ngunit sinabi ng mga tauhan ni David sa kanya, tignan ninyo, tayo natatakot dito sa Juda. Gaano pa nga kaya kung tayo ay pupunta sa Keilah laban sa mga hukbo ng mga Filisteo? Kaya sumangguning muli si David sa Panginoon at sinabi ng Panginoon sa kanya, oo, lumusong ka sa Keilah sapagkat aking ibibigay ang mga Filisteo sa iyong kamay. So pangalawang beses na siya nag-pray. Yung mga kasama niya, nasa ilalim ng pagkatakot. Kasi nga, dito po sa time po na ito, nasa mahirap silang sitwasyon. Tumatakas sila, kumaga. Pero sabi ni Haring David, sabi ng Diyos, lumakad tayo. Habulin natin yung mga Filisteo. Pero yung manpower niya, natatakot. Anong sabi niya? Sinaway ba niya yung mga alagad niya? Kasi natatakot sila? Hindi. Sinupulit yung binalikan niya? Yung Diyos. Naintindihan ko. Minsan, dahil nga gusto nating maging maayos yung sitwasyon, minsan, humingi tayo ng tulong sa iba, minsan sa tao, minsan sa pera, minsan sa ibang sitwasyon. Pero ano ba yung dapat na maging puso natin? Kagaya ng kay Haring David. Hindi siya nakikinig sa sarili niya, hindi siya nakikinig sa ibang bagay, kundi lagi lang siyang dependent sa Diyos. Naintindihan ko. Kaya nga patuloy siyang humingi ng tulong, patuloy siyang humingi ng sangguni. Yung prayer po ay napakahalaga para sa atin bilang isang Kristiyano. As much as tayo ay nagpe-pray, as much as dumudulog tayo sa Diyos, yung puso natin patuloy naging mapagpakumbaba. Ngayon, check natin. Gaano ba ako kadalas mag-pray? Yes, maring pati prayer, nagiging routine work na lang. Mag-pray ka kapag kagising, mag-pray ka kapag kakain, mag-pray ka kapag aalis ka, tapos mag-pray ka kapag nakabalik ka na, tapos mag-pray kapag matutulog ka na. Maring nagiging routine work na lang din sa atin, yung pananalangin. Pero kailangan po natin i-check. Ginagawa ko lang ba ito? Nakagaya ng ibang mga Kristiyano? O ako ba? Merong puso
na dependent sa Diyos. Yes, sinasabi sa Kristyanismo, nagpe-pray sila. Lagi silang dumudulog sa Diyos. Pero suriin natin yung ating sarili. Yung prayer ko ba, dependent sa Diyos o pinapalam lang natin sa Diyos kung ano yung gagawin natin? Magkaiba po yun. Dito po, sinabi niya kung ano yung gagawin nila. Nagtanong si Haring David. Sabi niya, Diyos, sige, usubin nyo, sundan ninyo. Dito natin maunawaan na si Haring David, yes, kahit na marami siyang kaalaman, kahit na marami siyang kalakasan, pero hindi siya sumasangguni sa sarili niya, hindi siya sumasangguni sa resources na meron siya. Palagi siyang dependent sa Diyos. Naintindihan po. Ngayon, ito naman po yung kabaliktaran ni Haring Saul. Si Haring Saul, kilala natin, siya po yung pinakaunang hari para sa mga Israelita. Tama po? Yes, sa umpisa okay siya. May papagpakumbabaring puso siya. Pero ano po nangyari? Habang tumatagal, yung puso niya nagiging mapagmalaki. Yung puso niya hindi na nagiging dependent sa Diyos. Kaya ano po nangyari sa kanya? Actually, trahedya nga po yung nangyari sa kanya. Tingnan po natin kung ano yung nangyari sa kanya. Unang Kronika, chapter 10. Unang Kronika, chapter 10, verse 13 hanggang 14. Unang Kronika, chapter 10, verse 13 hanggang 14. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Sa gayoy namatay si Saul dahil sa kanyang kataksilan. Naging taksil siya sa Panginoon, sapagkat hindi niya sinunod ang utos ng Panginoon. Bukod dito'y sumangguni siya sa mga tumatawag ng espiritu ng patay at humihingi ng patnubay at hindi humingi ng patnubay sa Panginoon. Kaya siya'y kanyang pinatay at inilap ang kaharian kay David. Ano po yung nangyari kay Haring Saul? Tragic. Bakit po siya namatay? Dahil ba natalo lang siya sa digmaan? Nilagay po siya dun sa sitwasyon na yon. Bakit? Kasi nga, hindi niya sinunod yung utos ng Diyos. Sa halip na sumangguni sa Diyos, sa halip na alamin o humingi ng tulong sa Diyos, kanino siya humingi ng tulong? Sumangguni siya sa mga espiritista, sa madaling salita. Sumangguni siya sa mga tao na kumakausap ng patay, makausap ng mga espiritu. Sa halip na sumangguni dun sa buhay at tunay na Diyos, ito yung naging pagkakamali ni Haring Saul. Sabi dito, at hindi humingi ng patnubay sa Panginoon. Palagi po natin tatandaan na kung yung puso natin ay pananatilihin natin mapagpakumbaba, kung patuloy natin kikilalanin yung Diyos, yes, mailalagay natin yung pagtitiwala sa Kanya ng 100%. Hingi natin yung Kanyang patnubay. Hindi tayo basta sugod ng sugod lang. Naintindihan po. Kagaya po dun sa Daniel. Yung first trial na ginawa kay Daniel, sinusuhulan siya, di ba? Masarap yung pagkain ng hari. Ba't gusto mo yung gulay? Dito ka na lang sumamba. Dito sa larawang itinayo ni Nebuchadnezzar. Bakit ka pa sasamba sa Diyos? Ang layo-layo ng Jerusalem. Pero si Daniel at yung kanyang mga kaibigan, nagpatalo ba? O nabaling ba yung kanilang pananampalataya sa mga peking Diyos? Hindi po. Bakit? Kasi kilala nila yung kanilang pinaniniwalaan. Kilala nila kung sino yung Diyos. Meron silang malalim na pagkakilala sa Kanya. Kaya hindi sila basta-basta natinag. Naintindihan po. Kaya ito rin po yung dapat na patuloy po nating palaging i-remind sa ating sarili. Yung pagkakilala sa Diyos ay napakahalaga. Kung ako ay magkakaroon ng mas higit na pagkakilala sa Diyos, yung puso natin ay patuloy na magiging mapagpakumbaba. Naintindihan po. Tingnan po natin ito. Awit 46. Mga awit 46.
Ito rin po, isa sa mga example, yung anak ni Korah. Tingnan po natin ito. Mga awit 46 verse 1. Basahin po muna natin ng sabay-sabay, yung verse 1, 3 to 1. Ang Diyos ay aking kanlungan at kalakasan. Isang handang saklolo sa kabagabagan. Ayun. Imagine po natin kung paano niya nabuo itong awit 46. Hindi po ito dahil lang sinabi sa kanya na yung Diyos ay kanlungan, yung Diyos ay saklolo, yung Diyos ay saklolo sa kabagbagan. Hindi lang po niya ito narinig, kundi na-experience mismo niya. Naintindihan po. Kaya siya nagkaroon ng ganitong klaseng testimony kasi na-experience niya yung tulong ng Diyos. Naintindihan po. Kaya kung patuloy natin may experience yung tulong ng Diyos, yes, hindi tayo babaling sa ibang paniniwala. Kung patuloy nating kinikilala siya, yes, maunawaan talaga natin na siya talaga yung kanlungan natin, siya talaga yung kalakasan ko, siya lang yung saklolo ko, sa kabagabagan ko. Naintindihan po. Kung babasahin po natin yung number 46, maunawaan po natin ito. At sa conclusion, basahin po natin sa verse 10 hanggang 11. Ito po yung conclusion niya sa pagsampalataya niya sa Diyos. Tingnan po natin. Verse 10 hanggang 11, basahin natin sabay-sabay. 3 to 1. Kayo'y magsitigil at kilalanin ninyo na ako ang Diyos. Ako'y mamumuno sa mga bansa. Ako'y mamumuno sa lupa. Ang Panginoon na mga hukbo ay kasama natin. Ang Diyos ni Jacob ay kanlungan. Para sa Kanya, yung Diyos ni Jacob, yung hukbo, ang Panginoon ay kasama natin. Yung Panginoon na hukbo ay kasama natin. Na-experience niya, nakasama niya yung Panginoon. Kaya kahit na sa ilalim ng kabagabagan, sa ilalim ng mga pagdurusa, sa ilalim ng mga may hirap na sitwasyon, dahil nga kasama nila yung Diyos, hindi po sila natitina. Naintindihan po. Ayun, tayo po. Yung Diyos ni Jacob, yung Diyos ni Abraham, yung Diyos ni David, yung Diyos ng mga bayan ni Korah, ay ibang Diyos ba? Sa Diyos sa pinaniniwalaan natin? Sabi sa Biblia, yung Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Naintindihan po. Yung Diyos na tumulong sa kanila noong unang panahon, tumulong sa kanila at gumabay sa kanila, siya rin po yung Diyos na nag-iingat sa atin ngayon. Kaya nga dapat lang talaga na ilagay natin yung ating paniniwala sa Kanya. Yung ating pananampalataya ay dapat na maging matibay sa Kanya. Naintindihan po. Dahil nga yung Diyos ay makapangyarihan, yes, dapat natin na palaging alalahanin na siya yung ating kanlungan, kalakasan, at handang saklolo sa kabagabagan. Naintindihan po. Ito po yung puso na mayroong pagpapakumbaba. Kung hindi mo kilala yung Diyos na lumikha, yung Diyos na nagligtas sa iyo, yung Diyos na nag-iingat sa iyo, kung hindi mo siya kilala ng lubos, yes, yung puso mo unti-unti magiging mapagmataas. Bakit? Didiskarte ka lang sa sarili mo. Pero hindi po yun yung nais ng Diyos. Nais niya na patuloy tayo maging mapagpakumbaba. Ngayon, bakit? Bakit? Dahil yung Diyos, siya po yung hari ng pagpapakumbaba. Kayo po, mga magulang, kung kayo po ay napapractice na maging mapagpakumbaba, okay lang ba sa inyo yung mga anak ninyo mayayabang? Kapag malaki, bully, ganyan? Hindi, di ba? Kung yung tayo na adult, napapractice or palaging tinatry or sabihin na natin palaging nakikipagdigma sa pagiging mapagmataas, ayaw natin yung ating mga pamilya, ayaw natin yung ating mga anak, maging mapagmalaki, maging mapataas. Tama po ba? Bakit? Kasi yung pinakamahalagang bagay sa harapan ng Diyos at sa harapan ng ibang tao ay yung pagpapakumbaba. Naintindihan po. Actually, dahil po sa pagiging mapagmataas, kaya po nagkakaroon ng iba't ibang mga conflict. Tama po ba? Kapag sa bahay, kapag meron ng naging mapagmataas, yung bahay, magkakagulo. Tama? Pero syempre, yung iba nga, ayaw magpatalo. So pareho sila magiging mapagmataas. Kaya, lalong gumugulo. Kung dun nga sa maliit na bagay lang na sa bahay, nais ng bawat pamilya o members ng pamilya ay maging mapagpakumbaba, what more pa kaya sa Diyos?
Naintindihan ko. What more pa kaya sa loob ng church? Kaya yung pagpapakumbaba ay napakahalaga. Bakit? Dahil ngayon Diyos, nais niya na tayo po ay patuloy na maging mapagpakumbaba. Patuloy na maging mababa sa ating Christian life. Hindi naman ibig sabihin na maging kawawa. Okay? Magkaiba po yun. Magkaiba po yung pagpapakumbaba sa pagiging kawawa. Nais niya na tayo ay magkaroon ng pagpapakumbaba na kagaya ng meron siya. Naintindihan po? Si Jesus, nung nandun siya sa krus, kaya naman niyang patayin yung lahat ng umuusig sa kanya, di ba? Meron siya kakayahan dahil nga siya yung Diyos. Pwede naman niya tawagin yung mga anghel para patayin yung mga umaalipos na sa kanya. Pero ginawa ba niya? Kung ginawa niya, ano po kaya mangyari sa atin? Di matutupad yung kaligtasan. Kaya hanggang sa huling hininga niya, kinip niya yung pagiging pagpapakumbaba. Tingnan po natin to. Filipos chapter 2. Filipos chapter 2. Basahin po natin, verse 5 hanggang 7. Basahin na po natin hanggang 8. Filipos chapter 2, verse 5 hanggang 8. Basahin natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na na kay Kristo Jesus din naman. Na siya, bagamat siya'y nasa anyo ng Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos. Kundi, inubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao at palibhas ay natagpuan sa anyo ng tao. Siya ay nagpakumbaba sa kanyang sarili at naging masunuring hanggang kamatayan. Maging sa kamatayan sa krus. Ano po yung puso ng Diyos nung nasa krus siya? Patuloy na maging mapagpakumbaba. Bakit? Sino ba nag-utos sa kanya na bumaba dito sa mundong ito, magpapako sa krus? Yung Diyos. Kilala niya. Yung Diyos ay mayroong maamo, mapagpakumbabang puso. Nais niya na yun ay maipakita sa mga tao kahit na sa mahirap na sitwasyon. Kaya nga, bagamat nasa anyo siya ng Diyos. Si Jesus, siya po yung Diyos na nagkatawang tao. Meron siyang divinity or pagiging Diyos at meron din siyang perfect understanding ng tao. Yun po yung katangian ni Jesus. Pero kahit na meron siyang kapangyarihan ng Diyos, ginamit ba niya para itaas yung kanyang sarili dun sa mababang kalagayan ng pagpapako sa krus? Sabi nga dito, di ba? Bagamat siya ay nasa anyo ng Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan. Kahit na meron naman siyang kakayahan, meron siyang karapatan, at deserve niya na ipakita yung kapangyarihan niya bilang Diyos, pero ano pong ginawa niya? Hindi niya itinuring yung isang bagay na dapat panghawakan. Patuloy siya naging mapagpakumbaba para sa atin. Patuloy siya naging maamong tupa para sa atin. Para lang sa kaligtasan, may ipakita niya na dun sa krus, yun po yung napakagandang example ng pagpapakumbaba. Tayo kasi, di ba? Yes, kaya naman natin na ibaba yung ating sarili minsan. Pero kapag medyo hindi na tama, hindi na dapat, lumalabas yung puso natin na maging mapagmataas. Lalo na minsan kapag dahil sa estado ng buhay. Ayaw natin natatapakan yung estado natin sa buhay. Minsan yung pinag-aralan natin, minsan yung pagkaakilanlan natin sa community natin. Ayaw natin natatapakan. Ibig sabihin pa noon, kailangan pa natin i-train yung ating puso na maging mapagpakumbaba. Naintindihan po. Para matrain mo yung sarili mo na maging mapagpakumbaba, isa po yung napakahalagang bagay. Alam niyo po kung ano? Tingnan po natin ito. Marcos chapter 10.
Marcos chapter 10, verse 45. Marcos chapter 10, verse 45. Kung nakita na po, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat si Jesus na parito para maging lingkod. Ipaglingkod yung kanyang sarili sa atin. Para saan? Para matubos yung marami. Para matubos tayo mula sa ating mga kasalanan. Kahit na meron siyang pagka-Diyos, ang mas pinili niya ay maging alipin para ipaglingkod o maglingkod sa atin para sa kaligtasan. Naintindihan po. Kaya isa po sa paraan para tayo ay patuloy na ibaba yung ating sarili, maging tulad tayo ng pagpapakumbaba at paglilingkod ni Jesucristo. Alam niyo po yung kwento tungkol sa pagbubuhos o paghuhugas ni Jesus ng paa ng kanyang mga alagad? Hindi ko alam kung nakita niyo na po yung picture na yun, pero doon po sa loob namin, doon po sa bahay, meron po isang malaking tarpaulin po doon. Ito po yung picture ng nung hinugasan ni Jesus yung mga alagad. Doon po sa tagpo po na iyon, ito po natin maunawaan kung gaano kababa o gaano ibinaba ni Jesus yung kanyang sarili para lang ipakita or para maging good example para sa mga alagad sa pamamagitan ng paglilingkod sa kanila. Yung paghuhugas po ng paa sa mga Israelita, gawain po yun ng alipin. Noon po, wala naman po mga sapatos or medyas or sabihin na natin sapin sa paa nila. Kapag naglalakad po sila, puro alikabok po yun. Hindi po biro yung kumakapit na alikabok sa paa nila. Pero ano pong ginawa ni Jesus? Pinatong niya sa kanyang binti, kumuha ng palanggana, hinugasan yung kanilang mga paa. Sabi nga ng isang alagad, wag, hindi ikaw yung dapat na maghugas niyan sa akin. Hindi ikaw yung dapat gumawa niyan sa akin. Ako yung dapat na gumawa niyan. Pero in-insist ni Jesucristo na siya yung gagawa. Para saan? Para maging halimbawa sa atin. Kung kaya natin na maglingkod sa pinakamababang posisyon, ito po yung pinakamaganda. Minsan yung posisyon, minsan nasusundot yung ating ego na maging mapagmataas. Gustong-gusto natin yung mga matataas na posisyon, gustong-gusto natin yung nakikilala tayo. Pero pag dun sa mga bagay na hindi na tayo kinikilala or sabihin hindi na tayo napapansin, minsan parang ayaw natin. Pero ano po ba yung dapat na maging puso natin? Puso na maging mapagpakumbaba. Na kagaya ng isang alipin. Kagaya ng kay Jesucristo. Siya yung pinaka-good example or great example ng paglilingkod. Hindi po niya itinuring yung kanyang sarili na Diyos. Hindi niya sinabi, Diyos ako, kayo yung dapat na magugas ng paa ko. Hindi po niya yung ginawa. Siya po yung nagpakita ng napakagandang example para sa atin para tayo ay maging mapagpakumbaba. Sabi niya, ito'y ginagawa ko bilang halimbawa para sa inyo. Gawin din ninyo ito sa ibang alagad. Kaya yung mga Israelita, ay yung mga alagad, yes, nangangaral sila ng salita ng Diyos. Pero higit sa lahat, naglilingkod din sila sa ibang mga alagad. Naglilingkod din sila sa ibang mga brothers and sisters. Kaya ganoon na lang po nila dinevote yung kanilang buhay. Hindi lang po sa pangangaral, hindi lang po sa pagpapangaral ng ebanghelyo, kundi sa paglilingkod para sa brothers and sisters. Naintindihan po. Kung magkakaroon tayo ng puso ng kagaya ng isang lingkod, kagaya ng isang alipin, papanatili natin yung puso natin na maging mapagpakumbaba. Ito po sa loob ng church, napakagandang lugar para ma-practice yung pagpapakumbaba. Alam niyo po kung paano? Alam niyo po kung paano? Yung batiin lang ba yung brothers and sisters? Magbow, mag-bless, kamayan sila, batiin sila, iba yung pagpapakita lang ng pagpapakumbaba? Yes, ilan po yun. Pero ano po yung isa sa magandang practice para mapanatili natin yung puso na maging mapagpakumbaba? Ano po? Paglilingkod. Tanungin mo yung sarili mo, kailan po ulit na paglingkuran yung brothers and sisters?
Or baka mamaya, ako na yung pinaglilingkuran dito sa loob ng church. Hindi po magandang posisyon na tayo yung pinaglilingkuran dito sa loob ng church. Yes, mayroong mga brothers and sisters na willingly ginagawa po nila yung paglilingkod natin, paglilingkod nila sa atin. Pero bilang ikaw, nandun ka lang ba? Sa posisyon na ikaw yung pinaglilingkuran? O isa ka na rin sa mga naglilingkod? Kailan natin tanongin yung ating sarili. Sa pamamagitan po nito, yes, maibababa natin yung ating sarili. Kung masasanay lang tayo na tayo yung pinaglilingkuran, kahit saang lugar, gusto natin na tayo yung pinaglilingkuran. Pero kung masasanay tayo sa ating puso, sa ating Christian life, na tayo yung naglilingkod, kahit saang lugar, willingly, yung puso natin, gustong maglingkod. Kaya, ito pong church, dito po sa brothers and sisters, sa loob ng mga kapulungan ng mga naligtas, napakagad ng training field para ma-practice natin yung pagiging mapagpakumbaba. Yung paglilingkod sa brothers and sisters, hindi lang po ito magandang tanawin para sa mga bisita o para sa mga kapatiran. Ito po isang pagpapakita na yung Diyos na pinaniniwalaan natin, nabubuo sa puso natin. Si Jesus ay hari ng pagpapakumbaba. Kung siya, na hari ng pagpapakumbaba, ay nabubuo sa atin, yung puso natin, patuloy na magiging mapagpakumbaba. Naintindihan po? Kaya matibay po yung mga tao na may pagpapakumbaba. Kasi nga, hindi sila basta-basta natitinag, hindi sila basta-basta nagbe-burst out na ilabas or ipakita yung kanilang sarili. Dahil nga, patuloy na lang ibinababa yung kanilang sarili. Ito po isa sa, like ko pong tinitrain sa puso ko, na yung puso ko maging kagaya ng karagatan, na kahit anumang basura, handang tanggapin. Kahit ako rin naman, maraming kahirapan. At alam ko rin, may mga brothers and sisters din na tinatanggap yung kahinaan ko. Kaya nahihiya ako. Hindi ko man iyon maibawi sa kanila, pero ito rin po yung tinitrain ko sa sarili ko na maging mapagpakumbaba, na kagaya ng karagatan, na kayang tanggapin lahat ng basura, lahat ng mga hindi magagandang bagay na ibinabato sa atin ng sanlibutan. Yung puso na pagiging mapagpakumbaba, yes, it takes time, it takes training. Kung sanay tayo na paglingkuran, sanayin naman natin yung ating sarili na maglingkod. Kung sa bahay, hindi ka mautusan, sana dito sa church, may kusa ka. Kung sa bahay, sabihin na natin, yun nga, pili lang yung ginagawa mo. Bakit dito sa church? Ba't hindi mo i-train yung sarili mo ng mas maraming bagay para kapag uwi, pa-practice mo? Kung yung puso natin ay magiging patuloy na maging mapagpakumbaba, yes, kahit anong bagay, ano man yung ipagawa sa atin ng Diyos, susunod tayo. Kagaya po ni Isaiah. Kilala niyo po si Isaiah, si Propeta Isaiah? Si Propeta Isaiah, isa rin po siya sa propeta na ginamit ng Diyos para sa pagbuo ng book ng Isaiah. So yung Isaiah, yung aklat po ng Isaiah, para siyang mini version ng Biblia. Ilang chapter po meron yung Isaiah? 66 chapters. Yung Biblia, ilang pong book? Ilan po? 67 ba? 66 din. Tama po ba? Sa loob po ng aklat na Isaiah, so bawat chapters po doon, nagre-represent sa kabuuan ng Biblia. Pero si Isaiah, dahil nga siya ay isang tao lang, siya ay mahina, siya ay may mga bagay na maraming kulang sa kanya. Pero siya, kahit na marami siyang kahinaan, marami siyang kakulangan, pero yung puso niya handang maglingkod sa Diyos. Kaya, meron pong isang sikat na sinabi sa Isaiah. Tingnan natin. Isaiah chapter 6. Isaiah chapter 6.
Isaiah chapter 6, verse 8. Basahin po natin kung nakita na po Isaiah chapter 6, verse 8. Basahin natin sabay-sabay. 3, 2, 1. At narinig ko ang tinig ng Panginoon na nagsasabi, sinong susuguin ko at sinong ahayo para sa atin? Sa magkagayoy sinabi ko, narito ako. Ano po yung puso ni Isaiah? Kahit na mahina siya, kahit na marami siyang kakulangan, ano pong sabi niya? Narito ako, suguin mo ako. Naghahanap yung Diyos kung sino yung susugo, sino yung gagawa para sa kanyang kalooban. Si Isaiah, anong sabi niya? Sila na lang. Mas may alam sila eh. Sila na lang. Mas may kakayahan sila. Sila na lang. Pero yun po ba yung sinabi ni Isaiah? Anong sabi ni Isaiah? Narito ako. Voluntarily, binibigay niya yung kanyang sarili. Andito ako, Diyos. Ako yung suguin mo. Ako yung gamitin mo. Ito po yung puso na nakip niya yung kanyang pananampalataya, nakip niya yung kanyang pagpapakumbaba kasi kilala niya kung sino yung naghahanap ng maisusugo. Dahil nga, yung Diyos para sa kanya ay lahat-lahat, hindi siya nagdalawang isip na i-volunteer yung kanyang sarili. Hindi siya nagdalawang isip na sabihin na nandito ako, Diyos. Marami namang pwedeng gamitin yung Diyos yung time po na yun. Pero sino yung nag-step up sa lahat ng yun? Si Isaiah. Hindi niya sinabing, narito kami. Kami susunod sa iyo. Anong sabi niya? Narito ako. Suguin mo ako. Kaya, napaka-precious po ni Isaiah sa harapan po ng Diyos. Hindi lang po dahil meron siyang kakayahan, o sabihin natin, meron siyang skill, pero dahil yung puso niya, nais niya na ibigay yung kanyang sarili para sa kalooban ng Diyos. Kaya nga, nagawa niyang tapusin yung pagsusulat ng aklat ng Isaiah. Imagine po ninyo, ang dami niyang pinagdaanan dito po sa tagpo po na ito, dito po sa aklat po na ito. Marami pinarating na mensahe yung Diyos para sa mga Israelita, mga pagsaway, mga pagre-remind, mga biyaya at pagpapala. Pero si Isaiah, hanggang huli, ginawa niya yung kanyang tungkulin. Ito po yung puso na nakakakilala sa Panginoon. Mayroong puso na mapagpakumbaba. Mayroong puso na handang maglingkod para sa iba. Ngayon, tinatanong din tayo ng Diyos, sinong susuguin ko? Sino yung hahayo para sa akin? Ay, si evangelist na lang po. Total, evangelist naman siya. Yung mga leaders, lakas po sila, magagaling. Nasa posisyon sila. Ngayon, kung tatanungin ka ng Diyos, kung maririnig mo yung sinasabi niya na nagtatanong siya, sino yung susuguin ko? Sinong hahayo para sa akin? Minsan sa testimony, sorry po, pero minsan sa testimony parang ganito eh. Tinatanong na kung sinong gusto mag-testimony, lahat na kayo ko. Tapos ayaw makipag-eye contact. Kasi kapag nag-eye contact, makatawagin eh. Tama ba? Minsan kung ano yung kakalikutin, minsan kung ano yung gagawin. Para lang ba hindi matawag? Yung testimony pa lang yun What more pa kaya yung mga dakilang bagay na gustong gawin ng Diyos para sa kalooban niya dito sa mundong ito. Ano yung dapat na maging puso natin? Is kagaya ni Isaiah, kagaya ni Haring David, is voluntarily ibinigay nila yung kanilang sarili. Bakit? Kasi meron silang puso na kagaya ng Panginoong Jesucristo. Yung puso na handang maglingkod para sa iba, handang mamatay para sa iba. Ito po yung hinahanap na Jesus. Ito po yung hinahanap ng Diyos para gawin yung kanyang kalooban hanggang sa huli. Naintindihan po. Kaya sana, tayo po brothers and sisters, ay palagi natin ma-remind yung ating sarili na tayo po ay alipin ng Diyos. Alipin ni Jesucristo. Para gawin yung kanyang kalooban, hindi siya nagtawag ng magagaling. Hindi siya nagtawag ng mga famous na preacher. Hindi siya nagtawag ng sino mang
kilalang tao dito po sa mundo. Sino po yung hinahanap niya? Yung mga tao may pagpapakumbaba. Yung handang sumunod, handang gawin yung kanyang kalooban, kahit na mahirap yung sitwasyon. Naintindihan po. Kaya nga, dun sa panahon po ni Daniel, si Daniel at yung ibang mga Israelita, naingatan po nila yung kanilang pananampalataya. Bakit? Kilala nila kung sino yung pinaniniwalaan nila. Kilala nila kung sino yung Diyos. Naniniwala sila na yung Diyos yung naglagay sa kanila dun sa mahirap na sitwasyon na yun para ipakita na kahit na mahirap yung sitwasyon ko, kahit na mahirap yung sitwasyon ng mga sumasampalataya sa Diyos, iniingatan pa rin nila yung kanilang pananampalataya. Kaya sa panahon po natin ngayon, lalo na napakaraming mga sabihin natin mga bulaang propeta o kaya sabihin natin maraming mga maling turo. Kailangan po natin mag-ingat. Tingnan po natin ito. Ikalawang Timoteo, chapter 3. Ikalawang Timoteo, chapter 3, verse 14. Basahin po natin. Verse 14, 3 to 1. Subalit manatili ka sa mga bagay na iyong natutunan at matatag na pinaniniwalaan. Yamang nalaman mo kung kanino ka natuto. So ito po yung isa sa mga huling habilin ni Apostol Pablo para kay Timoteo. Sabi niya, manatili ka sa mga bagay na iyong natutunan. Ano ba yung natutunan niya? Yung Ebanghelyo. Manatili ka sa Ebanghelyo, manatili ka sa katotohanan. Manatili ka sa kung anong itinuro sa iyo ng banal na Espiritu. Bakit? Sabi dito, at matatag na pinaniniwalaan, yamang nalalaman mo kung kanino ka natuto. Bakit po niya ito ni-remind o bakit po niya ito inihabilin kay Timoteo? Dahil alam ni Apostol Pablo na maraming lalabas ng mga bulaang propeta kapag papalapit na yung pagdating ni Jesucristo. Ngayon, sa panahon po natin ngayon, napakarami. Tama po ba? Pero hindi lang naman po ito bago. Actually, noong unang panahon pa, napakarami na. Isang halimbawa dito, yung sa mga brothers and sisters sa Galatia. Tignan po natin ito. Galatia chapter 1. Isa pong example dito. Galatia chapter 1. Mismo po si Apostol Pablo po, na-witness po niya kung ano po yung nangyari sa mga taga-Galatia. Galatia chapter 1, verse 6. Galatia chapter 1, verse 6. Tingnan po natin. Kung nakita na po, basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Ako'y namamangha na napakabilis ninyong iniwan siya na tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo at mamaling kayo sa iyo. Sa panahon po nila Apostol Pablo, sa panahon po ng mga sinaunang church, yes, napakarami na rin po ng mga bulaang propeta. Aming tao na, yes, naniniwala daw sila sa Diyos, pero hindi ayon sa katotohanan. Marami lang silang alam. At ito, yung church, isa po dito, yung Galatian Church, na sila nahulog sa ganitong klaseng sitwasyon. Kaya sabi ni Apostol Pablo, nakakamangha. Bakit ganun? Naunawaan niyo yung katotohanan, pero bakit napakabilis ninyo na bumaling sa ibang ebanghelyo? Dito po sa tagpo po na ito, maring siguro, mga baby Christian pa sila, mahihina pa sa pananampalataya, kaya bumaling sa ibang ebanghelyo. Kaya nga, napakahalaga ng pagkakilala sa Diyos. Napakahalaga ng pag-aaral ng Biblia. Napakahalaga ng pagsasama-sama ng pag-meditate ng salita ng Diyos. Para maingatan po natin yung ating sarili. Bakit? Kasi nga, mayroong mga tao na gustong lituhin o sabihin na natin na guluhin yung ating pananampalataya. Kagaya po ng sinaunang church. Sabi dito, ako'y namamangha na napakabilis ninyong iwan. Siya na tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo at bumaling kayo sa ibang ebanghelyo. Basahin natin yung verse 7 hanggang 8. Basahin natin sabay-sabay, 3 to 1. Hindi sa may ibang ebanghelyo.
kundi mayroong ilan na nanggugulo sa inyo at nagnanais na baluktutin ang ebanghelyo ni Kristo. Subalit kami, o kahit sa anghel mula sa langit, ang mangaral sa inyo ng ebanghelyo na iba sa aming ipinangangaral sa inyo, ay merong warning si Apostol Pablo. Ano pong sabi niya? Kung merong mang magturo sa inyo ng ebanghelyo, iba-ebanghelyo na hindi namin tinuro, na hindi ayon sa katotohanan, ano sabi dito? Siya sumpain. Kaya kailangan po natin mag-ingat. Dahil sa huling panahon, isa po ito sa napakalaking suliranin bilang mga Kristiyano. Hindi lang tayo dapat matakot sa tukso. Hindi lang tayo dapat matakot sa mga pakanan ni Satanas. Dapat din na matakot tayo dun sa mga tao na yun nga, nagtuturo ng mali, nagtuturo ng hindi maganda, na hindi naman ayon sa katotohanan. Tignan natin ito. Ikalawang Pedro chapter 2. Ikalawang Pedro chapter 2, verse 1 hanggang 3. Ikalawang Pedro chapter 2, verse 1 hanggang 3. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit may lumitaw ding mga bulaang propeta sa gitna ng sambahayan, kung paanong sa inyo'y magkakaroon ng mga bulaang guro na palihim na pumapasok ng nakakapinsalang turo. Itatakwil nila pati ang Panginoon na bumili sa kanila, na nagdadala sa kanilang sarili ng mabilis na pagkapuksa, at maraming susunod sa kanilang mga gawang mahahalay, at dahil sa kanila na ilalaitin ang daan ng katotohanan. At sa kanilang kasakiman ay pagsasamantalahan nila kayo sa pamamagitan ng mga pakunwaring salita. Ang hatol sa kanila mula nung una ay hindi maantala, at ang kanilang sabi dito na sa kalagitnaan daw ng sambahayan ng Israel, mga Hudyo, meron daw lilitaw na mga bulaang propeta. Pero hindi lang sa kanila. Kahit na po mismo sa panahon po natin ngayon, kahit na sa loob ng church, kaya kailangan po natin mag-ingat. Paano natin iingatan yung ating sarili? Manatili sa katotohanan. Gaya na sinabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, manatili ka sa mga natutunan mo. Natutunan mo yun dun sa mga tao na naunawaan kung ano yung katotohanan. Dahil nga, sa panahon po natin ngayon, sabi sa Marcos chapter 13, verse 22, maglilitawan ng mga bulaang Kristo, maglilitawan ng mga bulaang propeta. Guguluhin nila yung iba at aagawin nila kahit na yung mga hinirang. Kaya kailangan po natin mag-ingat dito po sa bagay po na ito. Pero para maingatan natin yung ating sarili, palagi tayong tumingin sa katotohanan. Dito po sa Biblia. Yung pananampalataya po natin nanggaling sa paikinig. Tama po ba? Yung pagpapalakas ng ating Christian life ay nagagaling din sa paikinig. Paikinig saan? Sa paikinig sa salita ni Kristo. Sa pag-aaral ng Biblia, sa pag-meditate at pagbubulay-bulay or isa sa buhay ng salita ng Diyos sa pamamagitan po ng ating Christian life. Sa pamamagitan nito, maiingatan po natin yung ating sarili. Naintindihan po. Ngayon, pangalawa, yung sa mga tao na nakakilala sa Panginoon, gaya na sabi kanina, sila kikilos, sila magiging matibay. Dahil nga sila ay matibay, kasi nga matibay din yung kanilang pinangahawakan. Yung katotohanan na pinangahawakan nila ay yung Diyos na katotohanan. At yung katotohanan na yun, kailanman hindi maaalis o hindi matitinag. Yung salita po ng Diyos ay salita ng katotohanan. Kaya dapat dito natin ilagay yung ating pagtitiwala. Tingnan po natin ito. Ecclesiastes chapter 10. Sorry po, Ecclesiastes chapter 12. Ecclesiastes chapter 12, verse 9 hanggang 11. Ecclesiastes chapter 12, verse 9 hanggang 11. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Bukod sa pagiging marunong, tinuruan din ng mga ngaral ang mga tao ng kaalaman na maingat na tinitimbang, pinag-aaralan at isinasaayos ang maraming kawikaan. Umahanap ang mga ngaral ng mga nakakalugod na salita at matutuwid ang mga salita ng katotohanan.
Ang mga salita ng pantas ay gaya ng mga pantaboy at gaya ng mga pako na nakakapit na mabuti. Ang mga tinipong kasabihan ay binigay ng isang pastor. So si Haring Solomon, o si King Solomon, yes, siya po yung binabanggit dito ng mga ngaral. Pero siya, ano po yung i-describe niya sa salita? Yung salita daw ng pantas ay gaya ng mga pantaboy at gaya ng mga pao na nakakapit na mabuti. So alam niyo po yung sa English version po, ang English nitong pantaboy ay goad. G-O-A-D. Alam niyo po yung goad? Ginagamit po ito ng mga pastol. Ginagamit nila ito para i-guide yung mga livestock o yung mga hayop na pinapastulan nila. Isa po yung mahaba na patpat. Tapos, minsan, meron po mga may maliit na parang, tawag nito, mayroong maliit na matulis. Hindi naman sobrang tulis na para masugat. Para siyang matulis na pointed na, na part para yung, tawag nito, yung baka, yung ox, yung sabi natin yung kalabaw, ganyan, yung mga ginagamit nila para sa tool, para sa pagsasaka, ginagamit po yun para ma-guide nila yung mga hayop. So, merong pointed yun, parang ganyan. Tapos, tinatapik-tapik nila minsan kapag lumilihis. Lumilihis yun sa daan. Yung salita daw ng pantas ay kagaya ng isang goad. Para saan ito? Para sa pag-guide. Yung aklat ng Biblia ay kailangan po natin na panghawakan, pagtibayin sa ating mga Christian life para maging guidance. Naintindihan po. Kagaya po nung kanina sa memory verse, sa 2 Timoteo, chapter 3. Ano pong sabi doon? Yung salita ay makakabuti para saan? Makakatulong saan? Pagtutuwid, sa pagsaway, pagsasanay sa katwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging ganap na sa sakapanglubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Ito po yung Biblia. Ito po yung nag-guide para sa atin. Kaya nga napakahalaga ng Biblia. Naintindihan po. Nakita ko po, mga brothers and sisters, yes, dala-dala nila minsan yung Biblia nila. Pero minsan nakakalungkot po. Meron po nakikita ng mga Bible po dito sa church na naiiwan. Okay lang po naiiwan. Pero kung iniwan, hindi po yun magandang attitude. Ito po isang tabak. Sabi sa Biblia, ito po isang tabak, isang sword. Ngayon, bilang sword or sandata, kung alam mo na kailangan mo ito, iiwan mo. Kung alam mo sa labas na mayroong digmaan, iiwan mo yung sandata mo. So, dun sa mga nakakaiwan po ng Bible, palagi niyo pong dalhin. Dahil ito po yung sandata para sa inyo. Naintindihan ko? Minsan nga, ilang linggo ko na nakikita dito sa church. Gusto ko lang angkunin eh. Sabi ko, di niya ito kailangan? Or baka marami naman siyang Bible. Kaya siguro ito spare lang. Yaman no? Daming Bible. Pero kung ito ay mahalaga sa iyo, hindi mo ito basta-basta iiwan. Tama po ba? Kung ito ay salita ng guidance para sa Christian life mo, kung naniniwala ka na ito yung gumagabay sa iyo para sa Christian life mo, hindi mo ito kakalimutan. Hindi mo ito pabaliwalain. Naintindihan po. Pero po tayo mga bagong brothers and sisters, I suggest, sana po meron po kayong sariling Bible. Hindi ko po pinopromote yung Biblia itself o yung bumili kayo ng Biblia lang. Ito pong salita ng Diyos ay mahalaga para sa inyo. Kaya kung ikaw ay talagang naligtas, sana pag-ipunan mo. Dahil ito ay mahalaga para sa iyo. Yan po mga brothers and sisters, hindi po dito ang tagal lang na-save, pero wala pa ring Bible. Anong ginagawang Bible? Yung cellphone. Huwag po tayo maging kagaya ng Sunday Christian. Alam niyo po yung Sunday Christian? Tuwing Sunday lang Kristiyano. Tuwing Sunday lang dinadala yung Bible. Meron pa nga tinawag anong tawag doon? TikTok Bible. Bakit TikTok? Puro alikabok na Kasi hindi binabasa. Kaya kung ikaw ay talagang naligtas, I suggest, magkaroon ka ng sariling Bible. Ito po ay mahalaga para sa iyo. Intindihan po.
Dahil ito'y pagkain para sa ating espiritu. Kung tayo nga bumibili tayo ng mga, sabi natin, mga pang-araw-araw na pagkain, pang-araw-araw na meals, merienda, para sa iyong katawan. What more pa kaya yung pagkain para sa iyong espiritu? Hindi mo magugustuhin na palaging basahin? Hindi mo magugustuhin na palaging buklatin? At palaging kausapin yung Diyos? Kung hindi, tanongin mo yung sarili mo, ligtas na ba talaga ako? Dahil lahat ng mga tao na tunay na naligtas is mayroong pagpapahalaga para sa salita ng Diyos. Dahil ito'y salita ng Diyos na nagkaroon ng buhay o nagbigay ng buhay para sa atin. Ito rin yung salita ng Diyos na patuloy na magbibigay sa atin ng kalakasan sa ating Christian life. Actually, nakakahiya. Doon po sa aklat ng Daniel, wala pa po silang kagaya ng ganito. Wala pa po silang mga Biblia o yung organized na aklat. Para lang silang mga scroll. Alam niyo po yung scroll? Minsan nilalagay sa balat ng hayop, tapos yung papyrus na papel. Naluluma, kailangan talagang ingatan. Kaya meron silang mga lagayan. Marami po silang lagayan nun. Iningatan po nila kasi pinapahalagahan nila to kasi ito yung mensahe galing sa salita ng Diyos. Pero ito, yung Biblia, ginawa ng convenient para sa atin. Tapos, hindi natin babasahin, hindi natin pag-aaralan, o kahit man lang sana buklatin. Napakadali ng sa panahon po natin ngayon. At maraming tao na gusto, laging instant na lang yung mga bagay-bagay. Minsan instant noodles, instant yung kape, instant yung pagkain, ganyan. Gusto lagi instant. Kapag nasanay tayo sa mga bagay na instant, lalo na yung mga pagkain, processed food, ganyan, kakasakit tayo. Tama po ba? Pero yun nga, yung Christian life, pwede ba maging instant? Instant, talago ka kagad? Instant, marami ka nang alam kagad sa Bible? Alam mo kagad kung ano yung kwento nito? Alam ko kagad kung ano yung lesson dyan? Hindi. Kaya nga tayo nag-aaral ng Biblia. Unti-unti nating inaalam. Naintindihan po. Unti natin binabasa, unti-unti natin pinagbubulay-bulayan. Para unti-unti rin tayo lumago. Naintindihan po. Tapos, yun nga, wala kang sarili mong Bible, tapos minsan iniiwan mo pa. Ako rin po, meron din po mga instances na nangyayari po sa akin ito. Naiiwan ko, na meron akong mahalagang kailangan puntahan, pero naiiwan ko yung Biblia ko. Kaya, pag uwi ko, ang bigat-bigat. Ang bigat para sa akin. Kaya, hindi ko lang po ito sinasabi para ipagmalaki yung sarili ko na lagi kong dala yung Biblia ko. Hindi po. Kung mahalaga para sa atin yung salita ng Diyos, kailanman hindi natin ito kakalimutan. Naintindihan? Kaya nga, sa Biblia, meron pong mga itinuturo si Haring Solomon na yung Biblia ay kagaya ng yung mga salita ng pantas ay kagaya ng goat. Tapos ano pong sabi kanina? Para siyang pako na nakapako ng matibay o nakabaon ng mabuti. Naintindihan po? Yung pako po, maliit lang siya. Tama po ba? Minsan malaki, minsan mataba, ganyan. May iba't ibang mga sizes. Pero, yung pako ba, maglalagay ka ba ng isang mabigat na bagay dun sa pako na hindi naman matibay? Imagine po ninyo, lalagay ka ng isang mabigat na bagay. Ipapako mo ba siya? O isasabit mo ba dyan dun sa may hinang pako? Hindi po. Hanggat maaari dun sa mga matitibay, dun sa matataba na pako. Para kahit mabigat, hindi malalaglag. Tama po ba? Ano po yung description o ano po yung pagkakadescribe ng salita ng pantas o salita ng Diyos? Kagaya siya ng pako na matibay. Pwede tayong kumapit. Naintindihan po? Yung maring mabigat para sa atin yung Christian life natin, mabigat para sa atin yung pamumuhay bilang isang Kristiyano, o kaya pagpapatuloy o pag-evangelize, o kahit na mismong paikihalubilo sa mga tao dito sa mundo, maring mabigat ito para sa atin.
Pero, kung yung puso natin ay puno ng salita ng Diyos, kung meron tayong pinanghahawakan ng salita ng Diyos, hindi tayo basta-basta babagsak. Naintindihan po. Kagaya ng pako na nakapako na mabuti, nakabaon na mabuti. Pwede natin ipagkatiwala yung ating sarili doon sa salita ng Diyos. Naintindihan po. Kaya yung mga tao na nakakakilala sa Diyos, nagiging matibay po sila. Bakit? Kasi nga, pinanghahawakan nila ay matibay din. Naintindihan po. Doon sa panahon po ni Daniel at yung kanyang kaibigan, dami pong gustong sabihin natin gumulo ng kanilang pananampalataya. Pero natili silang matibay, nanatili sila sa kanilang pinaniniwalaan. Naintindihan po. Sabi ng Biblia sa atin, manatili tayo sa mga bagay na natutunan natin at matatag natin pinaniniwalaan. Yamang, nalaman natin kung kanino tayo natuto. Naintindihan po. Sa Diyos, tayo natututo. Sa Diyos, tayo nakakatanggap ng biyaya para sa ating Christian life. Kung panghahawakan natin ito, hindi natin ito basta-basta, hindi tayo basta-basta matatangay. Pangatlo, yung mga tao na nakakakilala sa kanilang Panginoon, sa Diyos, sila ay matibay at kikilos. Ibig sabihin, meron silang gagawin. Kumikilos sila. Kung ikaw ay merong buhay na walang hanggan, naturally, merong pagkilos. Tama po ba? Kung yung binhi ng buhay ay nasa iyo, yun ay buhay, eventually, yun ay lalago. Sabihin, ikaw ay kikilos, ikaw ay gagawa ng mga dakilang bagay. Kaya nga, balikan po natin sa Daniel chapter 12. Daniel chapter 12, verse 3. Basahin po natin. Daniel chapter 12, verse 3. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang mga pantas ay nanginginig na tulad ng kaninginingan ng langit. At ang mga nagpabalik ng marami sa katwiran ay parang mga bituin magpakailanman. Sino po yung mga pantas? Ito po yung mga patibay na nakakapit sa salita ng Diyos. Sila po yung pantas. At ito po mga tao po na ito, yung mga tao na kagaya ni Daniel. Sila pantas, hindi dahil marami silang alam, kundi naging pantas sila dahil sa salita ng Diyos na pinanghahawakan po nila. Kaya naging matibay po sila. Kaya ano po yung ginagawa nila? Sila nagpapabalik ng marami sa katwiran. Sila nagpapabalik ng marami, ibig sabihin, mga kaluluwa sa katwiran, sa katotohanan. Ito po yung kilos na ginagawa ng mga tao na nakakakilala sa Diyos. Yung tulungan yung mga tao sa paligid natin para sila rin maligtas. Kung paniniwalaan natin yung kaligtasan na meron tayo, dapat din natin paniwalaan na yung kaligtasan din ng ibang tao ay napakahalaga. Yun rin dapat rin nilang malaman. Yun din ay dapat nilang matagpuan. At yun din ay dapat nilang panampalatayanan. Ngayon, paano nila pananampalatayanan? Paano po? Dito ngayon papasok yung pagkilos. Pagkilos ng ano? Pagkilos sa pag-evangelize. Naintindihan po. Yung mga nakakilala sa Panginoon, sila yung matibay at kikilos. Ano po yung kinikilos nila? Yung kilos nila ay nagpapabalik sila ng marami sa katwiran. Ibig sabihin, marami silang ginaguide para sa kaligtasan. Kaya yung pag-evangelize po, hindi po ito basta gawain lang. Ito po yung dakilang ministeryo na ipinagkaloob ng Diyos para sa atin. Kaya sabi sa Mateo chapter 28, verse 19 hanggang 20, di ba? Umayo kayo hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Ipangaral niyo yung salita, bautismuhan niyo yung mga alagad. Ituro sa kanila yung mga bagay na natutunan ninyo. Hanggang huli, kasama ko kayo. Sasamahan ko kayo. Ito po yung pangako ng Diyos para sa atin. Kung kilala natin ng masigit yung Diyos, at kilala natin kung sino yung nag-uutos sa atin, gagawin natin ito na mas effective at mas magiging makapangyarihan. Kaya, napakaganda po ng English term na ginamit po ng Biblia
Sabi po doon, sabi kanina doon sa Daniel chapter 11, verse 32, sabi po doon, the people who know their God shall be strong and carry out great exploit. Dito po kasi nakalagay lang, kikilos. Pero sa English translation, mas maiintindihan natin yung mas malalim na meaning. Yung great exploit, ibig sabihin, sasamantalahin yung pagkakataon. Sasamantalahin na gawin yung dapat gawin. Ano po yun? Lalo na sa panahon po natin ngayon, yung pangangaral ng Ebanghelyo. Pagtulong sa mga ligaw na kaluluwa, yun po yung pinaka-top priority po natin bilang isang Kristiyano. Yes, meron tayong mga kailangan gawin. Trabaho, school, mag-aalaga sa pamilya. Yes, kailangan po yun. Pero ano po yung pinakamahalaga? Ano po? Yung magpabalik ng marami sa katwiran. Ano po yun? Pag-evangelize. Naintindihan po. At yung mga tao na nagpabalik ng marami sa katwiran, ano pong katangian nila? Sila'y kagaya ng between. Balikan natin. Sabi dito, Daniel chapter 12 verse 3. Ano pong itsura ng mga pantas na nagpapabalik ng marami sa katwiran? Sila'y parang mga between, magpakailanman. Yung between po, hindi ko alam kung mahilig po kayo sa science. Pero yung between, pag malayo, napakaliit lang. Tama po ba? Pero actually, kapag nilapitan mo yun, sobrang laki nun. Tama po ba? Kung tayo ay haharap sa isang between, not literal na between, is di natin yun lubos na may isip. Na, kapag malayo, parang ang liit-liit lang. Kaya mong ganyanin eh. Pero kung ikaw ay haharap ng isang between sa Diyos, sabi dito, parang between magpakailanman. May kadakilaan, may liwanag. Nagliliwanag. At ito po yung pang-apat. Yung mga tao na nasa kanila o meron silang malalim na pagkakilala sa Diyos, yung Christian life po nila, nagliliwanag. Nagbibigay sila ng liwanag sa iba at ibinibigay din yung liwanag na meron sila sa iba. Naintindihan po. Yung mga tao na patuloy na nagiging malapit sa Diyos, yung kanilang karakteristik ay patuloy na nagliliwanag. Isang magandang example po dito, si Moises. Kailan niyo po si Moises? Nung siya yung maharap sa Diyos, nakikipag-usap sa Diyos, itinuri nga siya na kaibigan ng Diyos kasi ganun sila kalapit. Yung pangalawang beses na ibinibigay ng Diyos yung Ten Commandments, si Moises ay palaging umaharap sa Diyos. Kaya ano po nangyari sa mukha niya? Nagliliwanag. As much as tayo ay nagiging malapit, mas malalim yung pagkakilala natin sa Diyos, yung Christian life din natin, magiging mas maliwanag, magiging mas mabunga. Naintindihan po. Hindi man natin ito nakikita literal, pero sa Christian life natin, sa pamumuhay natin, ikaw ay nagiging liwanag para sa iba. Ito po yung napakaganda na karakteristik para sa atin, para sa ating Christian life. Yung magbigay ng liwanag para sa iba. Hindi yung magbigay ng dilim sa iba. Kung ikaw ay liwanag, ano po yung dapat mong ibigay? Liwanag din. Pero kung ikaw ay liwanag, tapos ang binibigay mo ay kadiliman, bad vibes, paano po nila makikilala yung Diyos mo? Paano sila magtitiwala sa Diyos na pinaniniwalaan mo kung ang dilim-dilim ng Christian life mo? Kaya paliwanagin natin yung ating sarili sa harapan ng ibang tao. Paano? Tingnan natin ito. Mateo chapter 6. Chapter 5, verse 16. Basahin po natin. Mateo chapter 5, verse 16. Basahin natin ng sabay-sabay. 3-1. Paliwanagin ninyo ng gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa.
at tuwalhatiin nila ang inyong Ama na nasa langit. Paano po natin may papakita yung liwanag sa atin? Sabi dito, upang makita nila ang inyong mabubuting gawa. Kaya napakahalaga ng ating Christian life. Dahil sa pamamagitan po ng ating kilos, sa pamamagitan ng ating salita, yung pagkipaghalubilo sa ibang tao, yes, dito may kita yung liwanag natin. Kaya yung maging maayos sa community ay kailangan din po. Paano kung tayo, yes, laging umattend sa church, laging nakikibahagi sa mga gawain, tapos sa inyo naman, pag uwi mo na sa bahay, ang pagkakilala sa iyo ng community mo, sakit sa ulo. Tugma ba? Sa kung ano yung identity mo? Hindi. Kaya yung Christian life, hindi lang po tuwing nandito tayo. Gawin din natin yung Christian life natin sa labas. I-practice natin yung ating Christian life. Paano? Yes. Ipakita yung liwanag. Paano? Sa paggawa ng mabuti. Is maring mahirap para sa atin ito. Mahirap gawa ng mabuti. Lalo na yung mga hindi mabuti sa atin. Pero hanggat maaari, sikapin natin. Dahil sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti, dito natin na ipapakita yung liwanag ni Kristo sa atin. Naintindihan po? Hindi naman natin kailangan ipakita o i-show off yung ating sarili. Sa paggawa ng mabuti, isang tao lang yung ipinapakilala natin. Yun yung si Yesu Kristo. Ginagawa natin yun para makilala nila si Yesu Kristo. Hindi natin yung ginagawa para lang tayo yung makilala. Naintindihan po? Ginagawa natin yun para maipakilala si Kristo sa kanila. Pero yun nga, hindi naman yun nila maiintindihan. Kaya ano lang yung maiintindihan nila? Tinitignan nila yung bawat kilos, bawat actions, bawat salita na lumalabas sa atin. Kapag narinig nila, lalo na, minsan, di ba, sa bahay, minsan doon natin na-express yung sarili natin eh. Pag dito sa church, medyo, sabihin na natin, medyo mainhin, medyo compose. Pero pag sa bahay, yung mga kabataan po, pasensya na, pero sa bahay po, kung dito po nakakapaglinis kayo, sa bahay ba, naglilinis din kayo? Ang hina ng opo eh. Paano po? Sa bahay ba nauutusan kayo? Pahina na ng pahina eh. Parang paubos na eh. Paubos na yung 3 letters na lang yung opo, 2 na lang eh. Op na lang eh. Paano nyo may papakita yung mabuting asal kung sa bahay pa lang hindi na nagiging mabuti yung kilos po ninyo? Paano pag meron kang bisita, tapos dumalaw sa'yo yung isang sabi natin kilalang tao, hindi ka ba maghahanda? Maghahanda ka, tama po ba? Imagine nyo palagi na yung Diyos, lagi siyang bumibisita sa inyo. Imagine po ninyo, di ba? Every time na, sa mga times na sabi, idle time, ganyan, pahinga, ganyan. Anong madalas mong ginagawa? Anong kinikilos mo? Anong sinasabi mo? Kailangan mo rin pong bantayan ito. Naintindihan po. Dahil maraming tao na naghahanap ng liwanag. Maraming tao yung nasa kadiliman. Kung sa bahay pa lang, hindi mo na naipapakita yung liwanag, what more pa kaya sa labas? Naintindihan po. Kaya practice it. Dito sa loob ng church, tapos sa bahay, tapos sa labas. Naintindihan po. Ito po yung training field natin. Kung sa bahay, hindi ka masyadong naghuhugas ng pinggan, dito, train mo yung sarili mo, ikaw mag-volunteer. Kung sa bahay, hindi ka naglilinis ng CR, try mo dito. Para ma-practice mo, para pag sa bahay, matuto ka. Naintindihan? Kasi sabi nga ng mga magulang, diyan na lang po yung anak ko sa church kasi diyan sa bahay, dito sa church, naguhugas siya. Dito sa bahay, hindi. Diyan na lang po siya sa church kasi diyan siya nakakapaglinis ng CR eh. Pero dito sa bahay, hindi. Kung magiging ganun po yung buhay natin, paano natin mapapakita yung liwanag ni Yesu Kristo?
Kaya sabi dito, paliwanagin ninyo ng gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao. Sino sila? Yung mga hindi ligtas. Naniniwala ko na marami pang mga tao sa paligid po natin na naghahanap ng katotohanan. Ngayon, anong kailangan natin gawin? Tulungan sila. Paano? Sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Di tayo gumagawa ng mabuti para lang, yun nga, yan sabi ko, ipakita lang yung ating sarili. O di sa pamamagitan ng ating buhay, may pakilala si Yesu Cristo. Naintindihan po. Sa pamamagitan po ng ating Christian life, yes, magagawa po natin ipakilala yung Diyos sa pinaniniwalaan natin. Kaya kahit na mahirap yung sitwasyon, kahit na hindi nila nakikita yung liwanag na ipinapakita natin, hindi natin na ipapakilala si Yesu Cristo sa kanila, pero kailangan po natin gawin ito. Gaya po ng mga tao sa panahon ni Daniel. Si Daniel at yung ibang mga Israelita, pinanghawakan nila yung kanilang pananiniwalaan. Kahit na merong mga nagbabanta sa kanila na papatayin sila kung hindi sila sasamba sa mga Diyos-Diyosan, kahit na gusto nilang i-compromise yung kanilang pananampalataya, pero pinanghawakan po nila. Dahil sila yung bayan ng Diyos. Sila yung bayan na pinili ng Diyos para maipakita yung liwanag dun sa panahon ni Daniel. Kaya sa pamamagitan po natin, yes, yung ating Christian life, kung ilalagay natin yung pagtitiwala sa pagkakilala sa Diyos, yung masigit pa natin siyang makikilala at masigit pa natin siyang magkakaroon ng malalim na relasyon, yes, magagawa rin po natin na luwalhatiin siya. Sabi nga dito, at luwalhatiin nila ang inyong Ama na nasa langit. Kapag sila naligtas, nakikita nila. Kaya pala nila yung ginagawa. Kaya pa nila ginagawa yun sa akin, kaya pala gano'n na lang sila kabait sa akin kahit na lagi ko silang inuusig, kahit na lagi ko silang sinasabihan ng hindi magaganda, kaya pala nila yung ginagawa. Dahil nais nila na ako rin ay maligtas. Kapag sila naligtas, luluwalhatiin din nila yung Diyos. Pero yun nga, magsisimula muna sa atin. Magsisimula muna dun sa bayan na nakakakilala sa Diyos. Yung bayan na nakakakilala sa Diyos, sila'y matibay. Sila'y malakas. Sila'y mapagpakumbaba. Sila'y handang maglingkod sa iba. Kaya sana po, tayo po bilang mga bayan sa panahon ngayon, na bayang ng church, ipakita po natin yung kahalagahan ng pagiging isang Kristiyano. Sana wala po mabalitaan na hindi magandang bagay na tungkol sa atin. At hanggang sa uli, hanggang sa pagdating ng Panginoong Jesucristo, ito po yung gagawin natin. Sa pamamagitan po nito, mas marami mga ligaw na kaluluwa yung makakabalik sa kaligtasan, makakabalik sa katotohanan. At sa uli, ibibigay ng Diyos yung lahat ng compensation mula dun sa pagpapagal na ginawa natin para sa ating Christian life. Gusto ko po ulitin yung sinabi sa Apocalypse chapter 22 verse 12 para patuloy tayong may remind kung nasa na ba talaga tayo. Tingnan natin. Apocalypse chapter 22. Apocalypse chapter 22 verse 12. Basahin po natin. Apocalypse chapter 22 verse 12, 3 to 1. Ako'y malapit nang dumating at dala ko ang aking gantimpala upang gantihan ng bawat isa. So, palagi po itong nare-remind sa aking sarili para hindi po ako maging tamad sa aking Christian life. Minsan napapagod, minsan bumabagsak, pero sa pamamagitan po nito, nare-remind po ako. Ano pong sabi dito? Malapit na akong dumating. Kung malapit na siyang dumating, ano pong dapat natin gawin? Maging hayahay o mas lalong magmadali? Mas lalong magmadali. Bakit? Malapit na siyang dumating. Sa ibang translation po, meron po siyang karugtong. Sabi dito, ay malapit na siyang dumating ng mabilis. Kung makikita po ninyo sa footnote dito po sa baba ng Biblia. Hindi po mabagal yung Diyos. Meron po siya takdang oras na siya ay dadating. Pero dito po sa tagpo po na ito, dito natin maunawaan na malapit na siyang dumating.
Ngayon, ano po yung dala-dala niya? Gantimpala. Para kanino? May specific pong tao siyang bibigyan. Sino po sila? Yung mga taong gumawa para sa kanyang kalooban. Dala-dala niya yun. Hindi niya yun kakalimutan. Kung ginawa natin yung Christian life natin para sa kanyang kalooban, sigurado meron kang timpala. Sigurado meron siyang dala-dala. Minsan, para bang ganito, hindi ko alam kung na-experience nyo na po yung ganitong feeling. Yung meron kang isang kamag-anak na galing abroad, na maraming pasalubong, na isang box. So, dinidistribute niya. Lahat meron, maliban sa'yo. Anong pakiramdam? Baka nakalimutan lang, baka paparating pa lang. So, kung tayo nga nalulungkot kapag walang present, or sabihin natin, walang pasalubong, lalahanin natin. Yung Diyos, meron siyang dala-dala na biyaya. Hindi pasalubong meron siyang reward na dadalhin para kanino? Para sa mga tao na gumawa para sa kanyang kalooban. Malapit na siyang dumating. Anytime pwede na siyang dumating. Kaya ano po yung dapat natin gawin? Tayo yung dapat na maging bayan. Na patuloy na kumikilala sa Kanya, patuloy na magpakalakas, patuloy na magpakatibay. Kahit na mahirap yung sitwasyon. Kaya sana po tayo po, brothers and sisters, yung mas magliwanag, lalo na sa panahon po natin ngayon, lalo na dito po sa Santa Rosa area, Santa Rosa, Laguna. So, napakalaki po ng Santa Rosa. Kung titignan niyo po yung mapa natin dyan sa may labas, dami pa pong lugar na hindi pa napupuntahan ng Ebanghelyo. Yes, meron pong ilan ng mga brothers and sisters na nandun sa area na yun. Pero bakit hindi natin naisin na yung buong Santa Rosa, Laguna, sana madala natin yung Ebanghelyo sa kanila. Huwag lang yung, okay na kami dito sa Santo Domingo. Actually, dito nga sa Santo Domingo, napakaraming tao eh. Tama po ba? Pero ilan lang tayo dito. Kaya, kung nasan ka, doon ka dinala ng Diyos, kagaya ni Isaiah, para suguin, para gawin yung kanyang kalooban. Sana magkaroon tayo ng puso na kagaya ni Isaiah. Ano pong sabi niya? Sila na lang. Narito ako, suguin mo ako. Tayo pong lahat ay umukot manalangin. Banal at mahabagin naming Amang Diyos, papasalamat po kami una-una po sa lahat sa dakilang kaligtasan na pinagkaloob niyo po para sa amin. Salamat po ngayon naming Ama sa pagbibigay niyo po sa amin ng salita at pagpapaalala po sa amin na yung bayan na kumikilala sa Diyos ay malakas at matibay. Tulungan niyo po nawa kami upang sa natitira po namin buhay dito sa mundo ay magawa po namin ng iyong kalooban, lalong-lalo na yung pangangaral ng Ebanghelyo sa mga ligaw na kaluluwa sa paligid po namin. Ganon din sa pag-aalaga at paglilingkod sa brothers and sisters sa church na iyon tinubos ng mahalagang dugo. Tulungan niyo po nawa kami na sa natitira po namin buhay dito po sa mundong ito ay magawa po namin ng iyong kalooban. Nawa, pagdating po ninyo ay meron po kaming mga naipon na gantimpala at naniniwala po kami na kayo po yung mag-iingat nito at magbibigay sa amin kapag dumating na yung panahon. Sa iyo lamang po kami aasa at magtitiwala. Maraming salamat po. Ito po yung aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Salamat po.